Trip Couture Vlogs with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Now, we are here right now in the War Remnants Museum. So, ako guys, ayoko talagang pumunta dito kasi I don't wanna be sad and I don't wanna be affected of what happened in the past, in the history of Saigon. Kasi alam nyo naman, this country is ravaged by war before. So, ang daming namatay, ang daming nangyari. And ayokong malaman kasi malulungkot ako sa mga, alam mo yun, isipin ko lang yung mga taong namatay, yung taong mga apektado. And di ba nga yung Miss Saigon is actually inspired by a picture of one of the pictures in that, during that war, na nag-inspire kay Cameron McIntosh to create that play. So dito guys sa War Museum, ang dami mga pictures yan depicting the war, real pictures. So ayokong masyadong tingnan kasi baka maapektuhan ako emotionally. But then, nandito din lang naman na ako, so why not go para maipakita ko din sa inyo kung ano yung what happened in Vietnam in the past. So there guys, I'm gonna show you around. Join me today because we are bringing history back. Let's begin guys dito sa mga helicopters na to. So these are the actual helicopters na ginamit during the war. I guess these are American helicopters. So ngayon lang ako guys nakalapit sa helicopter ng ganito kalapit. At the same time, ngayon lang ako nakakita ng mga war helicopters. Oo nga guys. Ayan, may nakalagay sa taas, US Army. Kasi if you'll know, if kung alam nyo lang yung history, Hanoi and Saigon yung magkalaban dito. Parang north and south. And ewan ko kung sino yung kakampi ng US. Kasi may kinampihan yung US. So ganun yung nangyari. So eto yung mga US weaponry. So eto naman guys is yung ano ba yan? Tawag dito. Eto, yan. So, tapos meron din sa likod. So, mukhang nami-maintain naman nila kasi parang regular naman yung painting ng mga ano na to, ng mga weaponry na to. So, may mga description. We'll try to read kung meron in English. Okay. M41 tank. Ganyan na. M41 tank. Tapos, balikan natin yun kasi gusto kong basahin kung ano yung tawag dito sa helicopter na to kasi ang haba at ang laki, para na siyang eroplano. So there, let's check. Ito naman is Chinook. Yan pala yung Chinook. So basahin natin guys. Chinook is a versatile twin-engine tandem rotor heavy lift helicopter that was designed and produced by Boeing. And guys, si Miss Regine, she's taking pictures because she is affected by the war before. Being a war, nag-supply siya ng kaligayahan sa mga Amerikano nung during the war. Oo, ganoon. So ito yun guys, ito yung mga war Chemiduch. Nakakaloka, ano kaya to? Mga bombs ba yan? Yan guys, so ito pa mga ano ba yung kanyon? Mga ganoon yung ginagamit nila sa pagpapaputok ng mga check. The war was in 1965. So, medyo matagal-tagal na rin guys. Pero, alam mo yung nakakaloka na during the time, yung mga weaponry and artillery is gano'n na siya
Alam mo yun, modern. Oh, just look at this. Ito yung mga gamit nila, mga bangka during the war. So, ganun pala yun. Tapos, merong ano dito guys. So, merong baril dito sa harap. Grabe. At hindi nila ng Amerika yung lahat ng mga kagamitan nila. So, ito naman guys yung mga plane. Tingnan natin kung ano yung mga pangalan ng mga plane na to. So, mga jet. Ito pala yung jet fighter guys. This is the first time na nakakita ako ng jet fighter in person. Ganun pala yun. Kakaloka. So, ito naman is, ano naman to, US Air Force. Ano naman ang tawag dito sa, ano na to, sa aeroplano na to. Tingnan natin. Plane, sa U-17 plane. Ito naman, this is a typical helicopter. May mga pang ano talaga guys. May mga panggera. Alam nyo yun. Ayan, si Kuya, girahin ako ni Kuya, hindi ako magrereklamo. At totoo lang. Talagang UA ang tawag. Alam niyo naman ako guys, ito is Sky Raider. Hindi ako guys mareklamo. So, kung gigirahin ako ni Kuya, okay lang naman ako. Charet! I'm sorry. I am a very nice person. Kaya kung may mga Amerikano po na balak manggiyera sa lola nyo, carry ko lang po. Charet! So, ito naman, fighter bomber. Ayan. Ito yan, guys. So, now, I guess we have to proceed to the building. Pasok na tayo. Tingnan natin kung ano yung mga pictures sa loob. Ito pala, guys, yung seismic bomb. Ang laki-laki naman. Ito, guys, yung mga pictures, So, ito, guys, yung mga countries like Poland, Czechoslovakia, Romania, Soviet Union, Hungary, Bulgaria, and Germany na mga tumutulong, nagrarally against the war. So, nagpapadala sila ng mga tulong, millions of help, and everything. Tapos, ito naman yung countries from Asia who help. Like, kung nakikita nyo sa baba, China, Indonesia, and Pakistan. Ayan. Ayan pa guys. So, Cambodia, Laos, Malaysia, Philippines, Japan, Mongolia, Syria, Korea, and India. So, tingnan natin guys. Hanap tayo ng Philippines. Something about the Philippines dito na impart natin sa sa war. Ito guys, kung nakikita nyo yan, nakalagay, more than 3,000 residents in Manila, Philippines protest against U.S. aggression in Vietnam in October 24, 1966. Ayan guys, tingnan nyo. Meron palang mga Americans na sinusunog talaga nila guys yung sarili nila. Talagang they burn themselves in front of the Pentagon and the United Nations. Talagang hanggang sa mamatay sila just to protest the war. Alam mo yun, may mga tao na selfless for humanity. They are willing to die for peace. Tapos ito pa guys, merong pang American soldiers pala na nasa war, nagwe-wear ng headband para lang i-protest yung war. So parang, alam mo yun, nakakaloka na pinadala kayo doon para makipag-gyera. Pero kayo mismo, pinoprotestan nyo yung gyera kasi ayaw nyo na. Katulad nito, merong mga pilots and bombers na they stop doing what they were there for. Kumbaga, kahit na pinadala sila doon para magbomba at magyera, hindi nila sinunod. Simply because they are against what's happening already. Ayun pa guys, more countries who supported Vietnam in their war against the US, even Africa. They were holding protest rallies and they were sending a lot of help to Vietnam during those times. Tapos ito naman yung sa Switzerland, Netherlands, United Kingdom, France, Italy, Sweden, Australia. So a lot of countries were helping Vietnam during the time. But alam niyo yun, so I don't know, I really do not understand war guys. Hindi ko maintindihan. So ito yun guys, kung makikita nyo, international organizations assist Vietnam in coping with the war's aftermath. So
ito yung part na to, ito yung tapos na yung war, tapos maraming mga organizations na tumulong para ma-rehabilitate at maayos kung ano man yung naiwan nung gera. Now, makikita nyo dito na even Americans are now helping Vietnam. Now, kasi what happened guys was, during those times, yung lahat ng mga presidents are for the war. Meaning, since for the war sila, ipagpapatuloy nila yung war. Pero kung meron sanang naging presidente na against it, the war could have stopped. Meaning, since ikaw yung nagde-decide kung ipapatuloy mo o ititigil mo yung gera, syempre, kung yung presidente na nakaupo is ayaw sa gera, natigil na sana yung gera. So, pero right now guys, if you'll know, we are against war na, di ba? Karamihan. We are more humane. Mas nananaig yung pag-ibig sa ating mga puso. Kaya halos wala nang ganon. Now, if you'll even see here, even President Clinton went here in Vietnam to do talks about what happened in the past. Alam mo yun, the right word guys is makabawi. Para makabawi sa ginawang mga kasamaan ng mga past leaders nila. So, good to know na, alam mo yun, we exert an effort na makabawi sa mga kasamaang ginawa natin kasi napakasama naman talaga. So, akyat na tayo guys sa second floor. So, ito na guys, ito na yung room, the war crimes room. Parang ito guys yung iniiwasan ko kasi hindi ko kaya kung kakayanin ko talaga siya. Ayoko makakita ng yung mga naging victims. Ayan, let's see kung kakayanin ko talaga siya. Ayan guys, oh. Tingnan nyo na lang. So ayan guys, yung mga grenades, yung mga kung ano-ano mga bala. Now, mas okay pa sa akin guys, ito na lang yung tingnan ko kaysa dun sa mga pictures. Kasi I'm sorry, pero naawa ako kasi naiiyak talaga ako. And, you know, hindi ko kaya mag-vlog kasi I cannot talk dahil sa awa na nararamdaman ko. So, ito guys, tingnan natin yung mga ayun, yung mga ginamit nilang mga ammunition during the time. Ayan. So, ito, tingnan nyo na lang guys kung ano ang mga eksema na mga pinagagamit nila. Ayan. Ito naman guys yung mga victim ng mga unexploded bombs na naiwan. So, ayan. I don't know if I can show it to you pero napaka-gross na. Ito guys, oh, the photographers who died in Indochina War. Ang dami pala. Hindi lang pala kung ilan-ilan. Ang dami pala. Let's check. Bilangin ko nga guys. Grabe guys, ang dami. Hindi lang siya mga western. Meron ding mga local ata. Local Vietnamese. Tapos meron din ako nakitang parang Japanese. Ang dami ring namatay pala ng mga reporters. Ito guys, oh, more ammunition, US weapons in Vietnam War, bazooka, at kung ano-ano pa. So ito guys, this is the last part of my tour. Now, tingnan ko lang mabilisan guys, tapos i-end ko na yung vlog with my thoughts. Okay? So there guys, tapusin ko lang yung vlog and I just want to share my thoughts hopefully quickly. So again guys, as I've mentioned, ayoko talagang pumunta dito kasi nga ayoko makita yung mga pictures. Kasi yung mga pictures na makikita ko are real, true pictures. Exactly kung ano yung nangyari before. And pagpasok ko nga yun, nakita ko yung mga namatay, yung mga pinatay, yung mga batang pinatay na mga walang kalaban-laban. As in, sanggol pinatay. Alam mo yon, yung mga durog-durog, yung katawan, sabog yung bungo, pugot yung ulo. So, ang hindi ko lang kasi guys maintindihan is, di ba, parang pag soldier ka, may sarili kang paniniwala. And kung nagtatrabaho ka sa government, kung ano yung paniniwala ng government, di ba definitely hindi mo naman yun paniniwala. So parang pag pinapunta ka sa isang lugar para makigiyera, paniniwala mo na rin ba yung paniniwala yung nung nag-utos sa'yo na pumatay? So parang kunwari soldier ka, may nakita kang bata, utos sa'yo nung
utos sa'yo nung nagpadala sa'yo doon, napatayin yung bata, papatayin mo ba siya? Hindi ka naman inaano ng bata, hindi naman siya lumalaban sa'yo. So, yun yung hindi ko dito kinaya, guys, sa museum na to. Kasi, ang daming mga bata, ang daming yung mga, wala namang kinalaman, hindi naman sa'yo nakikipag-away, hindi ka naman inaano, pero pinatay mo, simply because yun yung utos sa'yo nung nagpadala sa'yo sa giyera. So, parang, again, a question is, pag soldier ka ba at pinadala ka sa isang lugar para makipaggiyera, kung ano yung utos sa'yo nung presidente mo, susundin mo kahit na alam mo deep inside your heart na hindi naman yun yung paniniwala mo. Kaya nga, dun sa museum, guys, may mga makikita ka na may mga soldiers, may mga fighters na hindi na nila sinunod yung utos sa kanila. Kasi naramdaman nila na hindi na tama yung ginagawa nila at hindi na tama yung utos. Kaya kahit na nandito sila para makipaglaban at pumatay ng tao, hindi na nila sinunod. They stopped doing their job. They stopped following kung ano yung utos sa kanila. Okay, so alam mo yun. Tapos doon din sa museum, guys, ang daming mga Americans na mga nag-oppose. 3 yun, guys, or 4 nag-oppose sa ginagawa ng kanilang government, na to the point na sinunog nila, naligo sila ng gasolina, sinunog nila yung katawan nila in front of United Nations building sa New York, in front of Pentagon sa US, na sinunog nila yung katawan nila hanggang sa mamatay sila para lang maiparating nila yung opposition nila sa nangyayari saka sa gustong mangyari ng government or ng president nila. So, parang these are helpless people, guys, na imagine mo, hindi mo naman kaano-ano yung mga Vietnamese, di ba? Pero, nahiya ka sa ginagawa ng country mo na to the point na mas mabuti pang mamatay ka na lang dahil sa nangyayari. So, 4 of them died sa pagsunog nila sa sarili nila para lang maiparating nila yung yung opposition nila sa nangyayari. Now, ano pa ba? So, and yet, ang nagustuhan ko din doon, guys, is all over the world, all the countries, all the continents, they were having rallies all over the world just to, alam mo yun, para iparating nila yung opposition nila sa nangyayari, at nagpapadala sila ng mga tulong in kind and in money. So, lahat yan nagkaisa. Nandun yung Philippines na ipakita ko sa inyo kanina. And at this point, guys, mention ko lang ulit na parang 17 years pala yung war. So, parang kung napalitan lang sana yung president ng bagong president na ayaw sa war, the war could have ended. Natapos na sana. Pero hindi, kasi parang nagkasunod-sunod, I don't know kung 2 president or 3 president or 4 na president, na pare-pareho sila gusto nung giyera. Kaya nagtuloy-tuloy yung giyera. Kasi kung napalitan lang ng ayaw, kasi di ba president yung nagdidikte, si president yung magre-decide, go to war or don't go to war. So, lahat ng president na nagkasunod-sunod is gusto ng giyera. So, kaya nagtuloy-tuloy yung giyera. Pero kung napalitan lang sana, edi sana natapos na yung war. So, at this point, nakakatuwang isipin na ginawa din naman ng Americans yung lahat ng magagawa nila para bumawi. So, President Clinton went here to, alam mo yun, to do his part para makabawi sa mga Vietnamese. And ongoing. So, lahat naman ng mga Americans is, I guess, sorry for what happened in the past. Now, tinitingnan ko kasi doon, guys, sa loob, yung may mga Americans, tinitingnan ko, sabi ko, ano kaya nararamdaman nila? Hindi ba sila nahihiya sa mga pinagagawa ng mga tao nila, mga kababayan nila in the past, mga kalahi nila in the past? Are they not sorry? Tapos, yung mood kasi doon, guys, maraming umiiyak. Ako, the reason why, una, ayokong pumunta dyan kasi ayokong mag-breakdown. And secondly, yung nandyan na ako, ay hindi na ako nakapag-vlog masyado at nakapagsalita. Kasi, hindi ako makapagsalita, guys, kasi para akong para akong, alam mo yun, parang inaano yung leg ko, sinasakal yung leg ko sa iyak. Hindi ako makapagsalita dahil doon, at tumutulo na lang yung luha ko. And pati pala yung mga kaibigan ko umiiyak din, at ang daming umiiyak doon. So, before, I said na ayokong pumunta dito, but right now, I would encourage everyone to go here para, alam mo yun, may idea kayo kung ano nangyari in the past. And somehow, you will include in your prayers na wag na mangyari ulit in the future. Hindi lang sa country natin sa Philippines, kundi all over the world. Kumbaga, pray for a heart of love, humanity, forgiveness, and understanding para
hindi na mangyari ulit yung mga nangyari in the past kasi doon lang naman yung nag-uugal. Diba, sa magkaibang paniniwala, dahil lang sa simpleng magkaibang paniniwala, millions of people can die. So there guys, it's just a humbling and sad experience, but I wish and pray na I will be able to move forward kasi I don't want to be haunted and affected by it in the weeks to come. So thank you all so much for watching. Have a great day and God bless. Mama! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!